Good morning mga ka-viewers. Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa Minalin, Pampanga dahil nagsa-site visit po tayo ngayon. And aside po dyan, meron po tayo ngayong project po sa Bustos, Bulacan. So gagawa tayo ng cortina doon. So yung gagawin po natin doon is papalitan po natin yung cortina ni client kasi po ayun nga po nagra-run na and hindi po kaya ng aircon niya yung init na pumapasok sa loob ng bahay niya kasi nga po malalaki yung glass ng bintana. Mamaya papakita ko rin po sa inyo. Pero ngayon, samahan nyo muna po kaming magsukat. Pinaganda tayo ni client kahit site visit lang pa breakfast daw sa atin kasi medyo maaga tayo pumunta sa bahay nila. Salamat po sir. Kain muna tayo guys bago tayo magsukat. Ayan. So talagang likas na talaga sa Pinoy, no? Pag bumisita ka, pinaghahanda nila yung bisita. Ganun po, no? Kaya thank you po. Bali dito tayo sa ating susukatan na bahay. In yung guest room kinlalang sir, malapad niya po yung bintana. Kinortina ko na po na. Wall to wall niya po yun, masabi niya po wall to wall. Ayan, malapad niya po. Ito pong sinukatan natin na bahay is approved na po kay client. Unang-una po, ang request lang po ni client, syempre, original ang fabric na gagamitin. Plus, syempre, maganda pagkakagawa at pulido. Kaya, abangan nyo po yung magiging project natin dito. Bali mga ka-viewers, ito po ngayon yung bahay ng ating client. Nalalagyan natin ngayon ng cortina. Ongoing po, nag-start na kami at ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa po namin doon at bakit po pinapalitan ni client yung cortina niya kahit wala pa pong halos isang taon. Kaya po pinabago po to ni owner mga ka-viewers kasi tingnan nyo naman po yung kanyang wall dito. Full glass po talaga yan. Ngayon po, ang tendency po syempre kahit po nga yung sasakyan nakatinted na, pumapasok pa din po yung init. What more po kung ganito po kalalaki po yung bintana. So ang nilagay po kasi dito, ito po yung mga madalas ginagamit po ng mga nagkukortina. So sheer po yung kanyang inner which is parang nylon lang po yan. Mamaya papakita ko sa inyo ng close up. Yung kanila pong blackout, yung nakita nyo pong beige is, ayun po, hindi siya blackout. Hindi po na-filter yung init. Pumapasok po talaga sa loob ng bahay. Gaya niyan guys, ayan, tinutok ko na sa mukha ko na pinagpapawisan tayo sa loob. Partida, nakasindi po yung aircon po niya, no? So, ito pa po yung mga papalitan natin. Sabi nga po ni client, sayang bili na doble ako kasi, ayun nga po, hindi blackout po yung kinabit sa mga bintana po niya. Ito po yung chiffon na ginamit pong pang-inner sa cortina ni client. Ang lifespan po nito is nasa 1 to 2 years po pwede po mag-break yan itself kasi manipis lang po yung tela and the more po na initan yan, pwede po siya mag-break itself. In fairness naman po sa gumawa ng cortina, maganda po yung pagkakatahe. Sa blackout naman po, hindi talaga may iwasan na possible mag-run po ang tela katagalan. Pero syempre po may lifespan yan, no? So ito po wala pa pong 1 year nag-run na po itself yung tela. To be honest po, habang tinatanggal po yung cortina, ako po ay nanghihinayang. In fairness po, maganda po yung pagkakatahi ng cortina and maganda po ang pagkakagawa. Kaya lang po talaga, ang naging problem lang po, yung quality po ng fabric na nilagay po sa bahay po ng client. And syempre, yung concern po niya na sana ma-minimize po ang papasok na init sa loob po ng bahay po niya. Sige Kuya Joe, patry ulit. So kung napansin nyo po, yung design din po ng curtains is yung nauna po. Ito po yung mga naunang design. Plated po yan. Bali yung sa atin po ay magiging S-fold na po yung atin. So magiging bago po yung design po nito. Magiging modern look po yung curtain na po ni client. And para po sa lunch natin, kain muna po tayo at pinagluto tayo nila ng apretada. Ito po ngayon, ayan si Roda. Para nakakita ng multo. Joke lang. Ano po, bali na sa finishing stage na rin kami dito. Tinatayin na namin po yung perfect length. And ngayon po ipapakita po sa inyo yung before na itsura ng masters bago natin lagyan ng cortina. At ngayon po, ito na po siya.
Para po sa kulay, si client na po ang namili neto. Ang color po neto is sage green. Kung napansin niyo po, napakalamig po sa mata ng kulay na yan. Nagustuhan po ni client yan. Dapat po talaga yung ilalagay natin is something kaparehas po ng bed frame niya. Kaya lang po iniisip niya baka magmukha daw po military ang interior po ng kwarto niya. Kung napansin niyo po yung bed frame ni client, minimalist po ang design. Tapos po yung aircon niya, okay din po ang position. Ayan po, nasa kabilang side. Tapos yung kanyang ceiling, ito na po yung design. Medyo curvy po ang bawat corner. Tapos po, again, ito po yung nilagay natin cortina. Para naman po sa bedroom number 2, color tan naman po ang pinakabit ni client. Para po sa bedroom number 2 na ito, meron na po itong kasamang wardrobe cabinet which is nasa tabi po ng bed frame. Ito naman po yung tiles na ginamit. Wood look po na 15 by 90 cm. And again, yung cortina po natin kung napansin nyo po, siksik, hindi tipid sa tela, and pulido po yung pagkakagawa. Again mga ka-viewers ha, mainam po kung papagawa po kayo ng cortina na floor to ceiling, huwag nyo po ilagay yung aircon sa taas ng bintana po ninyo para ma-achieve po natin yung gusto po ninyong floor to ceiling na curtains. Sa bedroom number 3 naman po, ito yung itsura niya before. And now, eto na po siya. Yung kulay po na nilagay natin dito is stone. Isa po sa mga bestseller natin ngayon. Kasi yung stone po, hindi po namimili ang kulay na yan. Bali, combination po yun ng gray at brown. Bagay po itong kulay na ito sa gray-brown po ang interior ng bahay. And lastly, ito naman po yung sa maid's room, color cream po yan. Sa dining area naman po, combination po ng gray ang pinalagay ni client which is tinerno na po natin sa naunang blinds niya. Ginagabi na rin po kami kaya nag-decide po ako na i-continue po yung trabaho bukas. Pag 2-story po talaga at malaki po talaga ang bahay, umaabot po talaga yan ng 2 days. Kahit po full force kami kasi gusto ko po talaga maganda at quality yung gawa. Ito po yung unang cortina ni client. So ito po, motorized po dito yung linen. Ngayon po binago po natin ito. As in po sana iba na yung kulay. Yung blackout po yung nilagyan natin ngayon ng motor. Gaya po niyan. So ito hindi pa po tapos ha. Tinitest lang po natin yung motorized curtains niya. Pag nagpapalagay po kayo ng motorized curtains, kailangan po meron pong abang po na wiring or outlet po sa ceiling ha para po mapagana natin yung motor. Unfortunately po, upon checking po habang naglalagay kami ng motor, may leakage po sa ceiling po ng client. So, nag-decide po akong i-pull out po yung motor para hindi po mabasa or masira. And ko-continue po natin yung project once po naayos na po yung leakage. Kaya to be continued po itong project natin dito. And po mga ka-viewers, yung nilagyan natin ng cortina sa Bustos Bulacan. So again, babalik po tayo doon at aayusin pa po natin yung cortina. Hindi lang po natin tapos yung project dahil nga po doon sa leakage po na tubig doon sa ceiling niya. So ipapa-fix pa po yun ni client. Once na okay na po yun, babalik tayo para po ikabit yung buong cortina ni client. So ngayon po, yung mga fabric, ayan po, inquire na lang po kayo sa aking Facebook. Ayan, Billy Toledo Vlog. Andiyan na rin po yung business number namin. So, sa mga previous vlogs natin, nasabi ko na po kung ano po yung mga ginagamit nating materials, ganyan. Pero lesson learned po, dapat hindi talaga kasi meron po mga nag-i-screenshot, inaalam talaga kung saan kami kumukuha ng tela, anong brand, ganyan. Nagwa-wonder kasi sila yung iba po ha. Para sa akin, nagwa-wonder bakit daw ang ganda-ganda ng cortina namin, Alex sa iba. Dapat talaga po sa business nagtitira pa rin tayo ng sekreto. Yun po yung natutunan ko. And ayun po, pag nag-inquire naman po kayo, and na-check ko naman po talaga na legit po kayo na interesado sa curtains. Sasabihin ko po yung mga materials na ginagamit natin, lahat-lahat po, no? Tapos, sa quotation naman po, kailangan po talaga mga ka-viewers nagsa-site visit tayo para po makuha natin yung tamang sukat po ng mga bintana na yan, makuha po natin yung tamang presyo. Hindi kasi natin siya pwedeng presyuhan as it is pag nakita lang natin yung picture or
gagawa ako ng presyo based sa aking nakikita lang. So, kailangan po susukatan. And ngayon po mga ka-viewers, peak season na natin. So, this November, first week pa lang po ha, fully book na po tayo. And marami pa po ako mga natapos na project na itong nakaraan. So, kung napasin nyo, magsusunod-sunod po ako ng upload para po yung October project natin is ma-share ko na sa inyo. And focus po tayo sa magiging November project natin. Ayan, kaya ayun po, abang-abang lang po kayo. Again ha, kung talagang gusto nyo pong magpaglagay ng cortina, double check nyo po yung fabric, as in double check nyo po yung kalidad ng telang ilalagay sa bintana po ninyo para maiwasan po madoble kayo sa costing, gaya po na itong previous nating kliyente, ganyan. Kahit hindi po kayo magpagawa sa amin, basta lagi ko lang po sasabihin sa inyo, double check po ang gawa, plus yung telang gagamitin po, no? Tapos po mga ka-viewers, ayan, kung nagplano po kayong magpalagay ng cortina by December sa amin, mas maaga po, mag-book kayo ng maaga kasi po, first come first serve po tayo, hindi po ako nagpo-fully book kasi po iniiwasan ko po magkaroon tayo ng problem, tanggap ng project hanggat masira po tayo na hindi ko po makater lahat. At least 14 clients po, maximum na po yon sa isang buwan ang aking tinatanggap ha.